Ano po? Hello? Good afternoon. Yes, good afternoon. Okay, so our midterm exam has been done. Okay naman yung scores natin, if I'm not mistaken. Na-record ko na din naman. Check ko lang nga. Ano nga yan? Shucks. Pakita ko sa inyo. Saan tayo natapos last time about sa ano? About sa pagpe-present ng process variable? Anong topic tayo natapos? Our midterm exam is up to 126 and the highest is 105. So, isa sa O1, isa sa O2. Parehong may highest. Okay. So now, let's continue naman the discussion when it comes to process variables. Last time, tayo ay natapos sa pressure, tama po? Okay. Sige. Hmm. Tapos na din natin ang valves. Ayan. So now, pasok tayo sa isang discussion when it comes to safety instrumented system. Okay, so ano yung difference naman nito sa mismong ide-design natin? Wait lamang ha. So simula pa lang po nung ating semester, nag-discuss na tayo ng iba't ibang klase ng mga documents. Ano po? Mhm. Tama? Yung sumasagot. Okay pa ba kayo? Baka hindi na kayo okay. Can you see my screen na? Hindi pa. Ito na po. Okay. So now, we'll be discussing about uh, instrumentation documentation. So for instrumentation documentation, open ko bakit mali? Ba't ayaw ko Hmm? Ayaw. Ay, okay. So let's start naman when it comes to instrumentation documentation. So the first part is we have so piping instrumentation diagram. So correct me if I'm wrong, tayo po ay nakapag
discuss na ng ating, mga symbols, tama? Ng ating mga, signals, computation, tama po? Tama ba? Okay. So now, pasok naman tayo sa paggagawa ng mga PNIDs na yan. So types of piping and instrumentation symbol, paano pipili ng suitable symbol for control system, paano makapag-develop ng PNID, and the specification of the process instrumentation, ayan, and then arrangement ng PNID. Ayan. Bakit ayaw mo? Ayan. So, process diagrams, we have four or three basic diagrams. We have the BFD, the PFD, and the PNID. Ano po? Pagdating natin sa part ng process variables, yun ay to be discussed tomorrow. So, may dalawang types tayo ng discussion. Ito at yung tomorrow is yung mga process variables. So in process diagrams, we have three. We have the block flow diagram, the process flow diagram, and the PNID. That stands for the ISA, symbols, and standards. Okay. So, unahin natin ang block flow diagram. Ang block flow diagram is the simplest flow chart. Ibig sabihin, siya daw yung pinakamadaling makita, pinakamadaling basahin at intindihin. Siyempre, pinakamadali ding gawin. So, yan. So, sabi dyan, process engineer begins the process design with a block diagram which only the feed and the product streams to identify. So, basically, sa BFD po, so mga box lang po yung ating makikita. Ano po? So, yung mga boxes natin ay may mga arrow in at arrow out lamang. Ibig sabihin natin, ang makikita lang natin ay ano ba yung type, ano ba yung kind or category ng isang material na papasok sa isang box. Box is an example of a process. Ayan. So kapag sinabi nating process, it is something that manipulates either changes its physical or chemical property. So pwedeng example natin mixing, ano pa ba? Stamping, example natin crystallizing, evaporating. So it is it is a process at which bawat process na yon is may equivalent value of block. Ayan. Example natin nun ay ito po. Yan. Meron tayong in na toluene and then hydrogen pupunta sa isang reactor for us to produce or react a value na makapag-provide daw ah, ng another material. So after nung reactor, meron tayong gas separator. Ayan. So ngayon, pakitandaan lang po sa mga BFD natin, ang BFD natin 'pag sinusulat ay left to right, tandaan na left to right, and then top to bottom. So left to right, top to bottom, 'pag dinrawing natin 'yan, kailangan daw natin ay parang gusto ko mag-drawing kasi. Wait lang, ako ay mag-e-enter lang sa ating LMS. So kung may tanong kayo, puwede kayong magtanong, ano, thanks pa. Block diagram natin ay anything that has a process, 'yan. Kapag separator, ibig sabihin isang input, dalawang output, nag-separate ka ng two materials, ano, ang bagal lang. Wait lang ha, na makapasok. Aray ko.
Hello? Ayan. Okey, share lang ako ng screen. No, yeah, okey. Ito pa yung mga ano gagawin ko. So, sa block diagram, block flow, sa block flow diagram, ito yung atin pong template, yan. So, 'pag nag-box tayo, process 1, process 2, 3, 4, 5, 6. Ang arrow natin ay arrow in, ganito. Tandaan, ang ikot ay gano'n. Hindi yan yung ano, hindi yan yung iikot ng ganyan, hindi po gano'n. Pabalik muna tayo do'n, something like this. What if naman ang process na ito ay separator? So, ano mangyayari? So, nag-separate ka, meron kang arrow in na isa, arrow in, meron tayong arrow outs na dalawa. Okay, kapag naglagay ng drawing, naglagay ng box, ang entry level natin ay kulay blue, Ang entry level, ganito or ganito lamang. Entry po yan, entry. Kapag tayo po maglalabas, dito lang or down, yan. Hindi po tayo gumagamit ng pababa lang, down, right. Okay? Okay na po tayo? Sure tayo naintindihan natin yan, block diagram. Okay, so sa block diagram, yan yung block diagram natin. Ano po? Ngayon, pasok naman tayo. Ano bang kailangan makita sa block diagram? Hindi naman kailangan makita natin yung mga toluene na yan, ayan, yung mga values na 10,000 kilogram per hour. Puwedeng yung material na lamang. Yes? Nafe-feedback ba? Okay. Hydrogen, lagay na lang natin yan. Okay. So, parang ganito, we have input ng ethanol, reactor 1, yan. Same tayo. Okay. Next natin is process flow diagram. Sa process flow diagram, ang kinaibahan nito, meron na tayong mga flow rate, may mga values na tayo. In case of continuous process or quality of each reactant in case of a batch process. So, composition, may composition stream tayo, operating conditions, may heat, either add or remove, may flow utilities tayo, arrow in, arrow out, saan pupunta, and then major equipment symbols and specification information. So ano yung laman ng PFD? Meron tayong apat daw major equipment natin. So ano ba yung mga major piece of equipment? Example, anything that changes the physical or chemical property of a product. So for example, you are going to use a reactor, separator, mixer. And so yung mga major piece of equipment natin. Ang utility streams natin is yung mga water supply, electrical supply, hydraulic supply na ano kung nasabi ko na ba, air supply. So lahat ng mga supplies natin ay utility streams. And then the fourth one is the basic control loop and then process flow stream. Focus muna tayo dun sa dalawa lang muna, 1 and 2. Ano po? Okay, so as you can see, meron tayong distillation column. So sa distillation column, meron tayong top and bottom tray. And yan yung example lang naman, pero hindi naman talaga kailangan ito yung gagawin ninyo, ano. So, meron tayong ang kinaibahan niya lang dun sa BFD ay naka-box siya, tapos dito naman, yung bawat box ay may designated na symbol o designated na, na shape. Okay, yan next natin, yan dalawa nga.
So PFD will contain the following information: all pieces of equipment at either descriptive name, unique equipment number, example natin mga pumps and valves. Tapos sa utilities natin, major equipment such as steam line, compressed air or compressor, electricity, yan. For the symbol, you can use any of this, pero wala tayong masyadong standard for PFD. Again, PFD tayo. But if may mga symbol tayong available for PNID, then pwede naman gamitin na natin din yun. Ano po? Example natin dito is the process unit symbology. So meron tayong heat exchanger, water cooler, steam heater. Ayan, mga example natin ng mga instrument. Ayan, okay. Mhm. Yan, example naman natin ng ating reactor. Kahit alin pwedeng gamitin diyan. Yung mga valves, alam niyo naman na 'to, ano po, na-exam na din natin 'to nakaraan. So, review na lang natin para sa gagawin natin mamaya. Gagawin pala mamaya. Ayan. So, example natin ito is we have the PFD tayo, So, meron tayong input, kagaya ng kanina, reactor, and naglagay lang tayo ng mga valves. Ayan. Kung mapapansin niyo sa upper, area, may makikita kayong R100, reactor, P100 pump. So, ang tawag natin diyan is equipment tag. Equipment tag. Kung meron tayong instrument tag, meron tayong equipment tag. Equipment tag naman is for our equipments, malamang. Yan. So, okay, yan. So, sa process equipment natin, may general format tayo for that tagging. Meron tayong XX, YZ, ZA/B. XX are the identification letters for the equipment classification. So, kunwari, example lang po ito hindi po ito ang gagamitin ninyo. Pero kung gusto niyo, pwede naman. So, yan, meron tayong C for compressor. Kaya pag balik tayo dito, nakalagay T100, ano ba ang tingin dito? Tower. Tower 100 sa absorber column. Yan. So, ito yung mga letters. Ah, day by day siguro magdadagdag tayo ng mga values or mga letters to represent an equipment. Ano naman yung Y? This is the designated area. If you would remember dun ah, sa atin pong mga examples before, and then meron tayong PIC all over 100, sabihin at loop 100. Yung 100, anong ibig sabihin niya? 1 represents for the area, 2 and 3 is representing the number of instrument present in that area or in that loop. So, nagkataon na ang Y natin is example of 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Ano po? Kung ano yung area 1. Area 1 ay cafeteria. Area 2 ay ganito. Area 3 ay ganito. Yan. So, nakalagay yan. Ano naman ang ZZ? The number designation for each item in an equipment class. For example, oh shit. For example, ayan, meron tayong uh, loop number, di ba? Loop 123. So area 1, instrument 23. Nagigets po natin? Can you follow? Okay. And then yung A/B natin, it is identifies parallel units or tinatawag na backup. Kapag ganito daw po ang ating mga drawing, ibig sabihin yan, iisa ang input at iisa ang output. Okay? Pareho lamang. Naging redundant lang tayo. Okay? Again, pareho lang ang pupuntahan, pareho lang ang panggagalingan.
Ano, okay, ayan. So, aray ko, example, A/B. Sa PFD nakalagay dito P100 A/B. Pero in reality, meron tayo sa kabila, sa right side, P100, P100. Bakit so hindi na lang P101, P102? Kasi 'pag sinabi nating P101, 102, ibig sabihin natin nun, dalawang instrument ang kailangan dun sa loop na yon. Pero kung siya ay A/B, ibig sabihin natin dun, iisa ang pinagmulan, sa ethanol silang galing o sa reactor papunta sa distillation column, same lamang din. So bakit po nagkakaroon tayo ng ganito? Nagkakaganyan tayo if ang ating mga planta or ang ating mga company has a 24/7 operation or 12/12 o kaya batch operation. Kunwari, example natin 24/7 operating ang power plant. So meron tayong from 7 to 5, tama ba ako? Hatiin natin yun. So kailangan ng shifting. Yung nakalagay P100 A, B, C. O, di ba? Ito pang umaga, pangtanghali, panggabi. Yan. Okay. So yun yung example ng PFD. Can you follow? Okay. So next natin is process flow stream. Ano naman yung process flow stream? Ito na po yung mga signals or lines or pipelines natin para kay PFD. Again, PFD pa lang po tayo. Okay, so ito yung mga dapat tandaan pag nagdo-drawing. Number stream, left to right as much as possible. Ayan, so left to right daw. Kapag daw po may crossing, hindi po pwede yung maging dominant ang ating vertical. Dapat horizontal ang dominant sa atin. And then, bawal ang full cross. Ibig sabihin ng full cross, meron tayong T. Lahat ng area na yan pwedeng paglagyan ng tubig at pwedeng ah, lumabas. Kunwari, ito yung nasa left side ay input, ang output ay tatlo, pwedeng gano'n. So, mahirap. So, kailangan natin lagyan ng ganyang example for creating the design. But then, if you would notice din, 'pag hindi talaga kaya, minsan gumagawa tayo ng jump naman 'yun, okay. Pero sa ngayon, ang gawin muna natin ay itong may yes, 'yan, ganyan lang, ha. Next, we have example na ng PFD. We have R100, reactor, P100, pump, 'yan. Tsaka 'pag sinusulat pala siya, dapat kapantay ng drawing. O reactor 'to, dapat sa taas niya reactor din. P, pump, 'yan. Dito mali 'to, dito siya konti. Ay tama pala, distillation, 'yan. Condenser, ikot lang natin ng konti. Ano po? Okay. Pasok naman tayo sa stream information. So, since diagrams are small too, stream information can be included. So, include important data around reactors and towers, etc. So, ano yung mga flags? Excuse me. Nakikita niyo ba yung nasa neto na lang, yung mga diamond muna may mga number. 1, 2, 3, 4, 5, nakikita po? Ayan. So, anong meron kay 1, 2, 3, 4, 5? Kada number daw po na may diamond o kaya bilog, perfect circle, maalin sa dalawa. Pero I recommend diamond ang gamitin natin. Naantok ako, kaya nakapikit ako magturo. Yan. Sana nakikinig din kayo, ano? Okay, so yung mga numbers na yan, sila nagre-represent na meron daw tayong action na gagawin before or after ng isang process. Okay, so papasok diyan 1, papasok sa ethanol, kanina gano'n pa din. 1, 2, 3, ito yung mga sunod-sunod na process 'yan. Ano naman 'tong nasa kanan? Tingin tayo sa kanan. O 'pag rectangle daw, ibig sabihin temperature. Kapag rhombus, trapezoid, and oval, hexagon, 'yan. 'Yan. Depende daw po kung ano yung mini-measure natin. Okay, para dito, temperature laging ganyan. So, mas madali, lagyan natin dito. So, pagpasok ng ethanol sa reactor, kailangan daw po ang temperature niya ay 25. Since reactor yun, iinit yun. So, the possible expected output is 35. Ayan.
28 naman ang pressure nung pumasok dito, tumaas ang pressure nung lumabas ng reactor. Bakit kaya? Kasi the higher the temperature, the higher the accumulated pressure ng isang closed area. And so on and so forth. Ano po, nagigets naman po natin as of now? Okay, sige. Next natin is the stream information. Ano naman ang stream information? Ito ay summary lang ng ginawa ninyo. 1, 25, 28. Yan. So, dito, table lang. Ito yung mga number na yan. Ito yung number kanina dito. 1, 2, 3. Yan. Then yung mga value temperature, dito nilalagay ko kung degree Celsius, PSI ba yan? Okay. Oof. After nyan, hindi pa tayo tapos. Any question po? May tanong? Tahimik na lang ha. Wala po. Ayan, di ba? May lips. Okay na, walang tanong. Walang umimik. Yan. Okay. Now, punta, huwag niya yung PNID. Hanggang doon lang muna tayo. Ngayon, all you need to do now, by group po ito ha, by group. So, pwede kayong magsama-sama, mag-usap. I'll be waiting your output. So, anong gagawin natin? Think of any industrial process, ayan, industrial process na na merong at least three process variable, either temperature, pressure, level, flow, analytical speed, vibration. Tapos gagawa natin ng block flow diagram at process flow diagram. So, pwede kayong gumawa ng isang process, gumagawa ng sabon, or something like that. Anything that you can apply what you've learned today. Okay po? Okay. If wala ng question, I leave you guys to do your uh, quick assessment uh, design para makita natin kung ano ba talaga ang naintindihan natin. Ano pa? Sige. Any question? Wala na? Wala na. Kung wala na kayong question, I think I can leave you na para lang maano yun. Tomorrow may meeting tayo. Sino ka magdi-discuss bukas? Level ba? Or flow? Level or flow? Level po. Level. Siguro taga-flow yung nagsalita. Ayan. Okay, so I think that's all for today. Thank you and good afternoon. If may tatanong, pwede kayo magpaiwan, ha? Yun lamang, mga guys. Click lang tayo doon, block flow diagram and process flow diagram. Okay na po, pwede na mag-leave yung iba. Masagawa lang kayo ng ating ano. Kahit sa scratch lamang yun. Ano po? Today,